Ito ang mga events at items na posibleng na-miss out mo. Unahin muna natin itong nasa lower left, Digital Frost. Tingin ko kasi sulit ito. Ang ganda ng animation, no? Tapos iba-iba yung kulay niya. Parehas yung style niya, pero yung kulay, galing, oh. So, kung trip mo yan, nakaipon ka nito, kakalaro, why not? Dito mo na gamitin. Kahit na maganda tingnan yung final items, hindi rin to siguradong mapupunta sa'yo, diba? Minsan nadodoble-doble pa. Anyways, a good time to try din kasi may mga tao rin na one tap lang naman to. Sa events team, dito, yung girls frontline na naman. Pero this time, mas madali na siya kasi tingnan nyo, yung kanina, completed na yung collection 100% na rin. Hindi siya tulad dati na grabe yung grind at pwede ka rin manood ng story or well, basahin yung story if gusto mo. Pwede nyo tingnan yung collection. Ito yung napakahirap kunin noon at kompletuhin. Pero ngayon, kompleto na siya. Pwede ka na lang maglaro. Ito ang mga bagay na mapupunta sa inyo kapag nilaro nyo yung game mode na yon. Well, meron din naman siyang mission sa MP and BR, which papakita ko mamaya. Pero for now, papakita ko muna yung gameplay. Pag pinindot nyo yung start, makikita nyo agad dito sa left-hand side kung AR, SMG, SG, basta kung ano yung gagamitin ng character mo. Ang gagawin mo na lang is unlock mo yung additional skills by using the character na gusto nyo. So, for example, ito yung gagamitin ko. Tapos, magsisimula lang tayo. It's a roguelite game. So, ayan, automatic naman siya. Pero pwede mo rin naman i-manual. Pampaalis umay lang siguro sa normal game modes na nilalaro natin. Tapos dito may explanation naman. Basically, nakaka-increase lang siya ng stats. Andun sa upper left, makikita nyo kung ilan na lang sila. At kung ilang oras na lang yung kailangan nyong hintayin bago matatapos itong stage. So, ngayon natapos na natin lahat ng stages. At meron tayo nito. So, yung apat dyan, magagamit mo pa para mas dumali yung buhay mo sa paglalaro nito. At yung panghuli ay yung kailangan mo para dun sa mga pinakita ko kanina. Nasa upper right yung ganong icon. And kailangan mo ng tig 5,000 or 4,000. Depende kung ano yung gusto mong item dyan. Tapos yung apat na yon ginagamit dito sa factory. Well, madali na siya kasi syempre meron yung dalawang klaseng production yan. Yung nasa left side na green, nasa right side na red. Pero para hindi na sumakit yung ulo natin, meron din namang formula dito sa baba, diba? Depends kung anong character yung ginagamit mo, whether AR, SMG. Basta masipag naman kayo maglaro dito, it doesn't matter kung anong build naman talaga. Maraming builds kasi ang pwedeng gawin. Nandito sa lower left. Tapos dyan, merong daily at merong permanent. Makikita nyo, meron yung icon dyan, no? Yung icon na gustong-gusto natin para dun sa mga items na pinakita ko. Kapag may Call of Duty points ka, andito na ulit itong character, pati itong ICR. Or maybe even itong character, pati itong M4. Tada! May character din na nakalagay dun sa item mismo. Pero kung wala kang Call of Duty points, check out my previous video kasi dito, hindi mo kailangan ng Call of Duty points para sa Legendary. Well, at least kung na-one tap mo. Sa mga wala pang manta ray, shirt at jacket, babalik ito ng July 20 to 21. Nagawan ko na to ng video, so panoorin nyo na lang, Summer Dreams. Pupunta kayo dito sa events, mission. Sa pinakababa ng special, meron dyan sensor. Ito yung ilalagay nyo, pindot. Pumunta dito sa mail. Kung anong gagawin dyan, again, panoorin yung video ko. Isa pa ay para sa Legendary S36 para sa lahat. Nagawan ko na rin ng video. Pause nyo na lang to. Tapos yan. Na-explain ko na rin kung anong gagawin dyan. Yun lang muna for now. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye!